Hi everyone and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Good afternoon guys! Today is still our first day here in Prague, Czech Republic. So before anything else, kung bago ka lang guys sa ating channel, do not forget to like, comment, share, and subscribe, and pakihita din ang notification bell for you to be updated on our latest uploads. Huwag mo din kalimutan guys na i-follow tayo sa ating mga social media accounts. It's JenHarvy in Instagram, JenHarvy3 on TikTok, and John Harvey Alalay on Facebook. So, this is still our first day. Kung hindi nyo pa napapanood yung part 1 ng vlog natin on where we toured, in-explain ko kung paano yung transpo system, and nag-visit na rin tayo sa mga multiple tourist spots. Do not forget to watch it, na nandyan lang yan, lalabas yan dito. And click nyo na lang din yung playlist natin ng Czech Republic 2025. But if you want to watch yung tayo na nag-visit tayo ng Czech Republic nung Christmas, don't forget to watch it as well, na nandyan lang din yan sa ating mga selection ng videos. So for now, mag-check-in na kami at mag-stay nga pala tayo dito sa may Hilton Hotel. At ang nakuha namin yung room for 40 euro per night, and we'll be staying here for 2 nights. So 80 euro siya. Conversion will be displayed here. Depende sa kung ano yung 40 pounds. Depende sa kung ano yung conversion rate on that day na inedit ko ito. So magtutour tayo doon. Dito lang muna ako nag-start sa labas ng Hilton. Actually hindi to Hilton guys ha. Iba yung nasa likuran ko. Ang Hilton ay nandun sa harapan ko ngayon. And nag-start na ako ng video dito. So this video will cover yung hotel tour natin and room tour and yung Prague at night. So yun, papasok na rin muna kami ng hotel. Nag-start lang talaga ako ng vlog kasi I don't want to start inside the hotel kasi nga it's a 5-star hotel guys. Kaya ayoko mag-create masyado ng ingay. So ikat ko muna dito, mag-montage lang tayo sandali, and then pakita na natin yung room mamaya. And then videohan ko na lang yung baba. Maybe later or tomorrow kapag nag-breakfast na tayo. We are now inside the Hilton Hotel and nandito tayo ngayon sa tapat ng room natin. Nailagay ko na sa loob yung bag, nakita ko na rin yung room, so hindi na ako magpapanggap ng first impression. So ang room natin dito sa Hilton ay 535 and silipin natin siya ng sabay-sabay ulit. Okay. So pagpasok mo ng room, immediately tanang mo na yung pinaka-bed. Then dito sa left side ay ang kanyang toilet. Sadly, walang bidet. Sa Europe, guys, walang bidet. Sa Portugal lang ako nakakita ng maayos na hugasan ng puwet. Yung parang upo ka pa sa ibang ano. Pero in fairness, sobrang ganda ng toilet nila. May body wash, may lotion na rin. So, good. Sa mga dry skin katulad ko. And may shampoo, may body wash, and conditioner din sila. So, ayan. Fairness ha, maganda. Siyempre dapat maganda to guys dahil 5-star hotel to. Then sa area na to ay may plancha, may flat iron, merong kabayo, hindi ko alam tawag doon in English. May safe, and meron kayong kasamang hair dryer na kailangan din natin. Then this area naman ay ang pinaka-cabinet. And meron din siyang parang hotel sleepers. May complimentary coffee. May water na kailangan ko na talaga dahil namamaos na ako. And meron ding fridge. So ilalagay na muna natin yung water dito sa loob. Dahil hindi po tayo marunong uminom ng tubig na hindi malamig. So, yun lang naman. And then, pagpasok mo, hindi ko lang sure gaano kalaki yung TV. And then, eto na yung queen size ba to? Hindi, mukhang king size bed. King size bed siya. And then,
Meron lang siyang isang upuan, may sofa lang, and meron kang working table. So, luckily, tayo ay may view tayo ng labas and tanaw mo na agad yung Marriott. Ayun yung Marriott sa harap natin. So, yun lang muna for now, guys. Magpapahinga muna kami, magre-relax. Lalabas tayo pag medyo padilim na. And i-update ko naman kayo dahil katulad nga ng sabi ko, ipapakita natin yung Prague at night. So, i-relax ko lang muna yung boses ko. I-charge ko lang din muna lahat ng kailangan i-charge and then babalikan ko kayo mamaya. So, see you again later, okay? Good evening, guys. So, the time is 6:50 in the evening. So, ngayon lang ako gumising. At itong naririnig nyo ngayon ay paos kong boses. Yes, dahil kakaubo ko po. Wala po akong flu. Ito po ay normal kong rhinitis dahil hindi ko alam. But sa dinami-dami ng oras at panahon, ngayon pa. Pero okay lang, maigi na ngayon na. Kesa kapag duty ko pa na, baka pauwiin ako at makaunt pa siya as absence. So as promise, iikot namin kayo. Kasama ko pa din si RM. Ikot namin kayo ngayong gabi kung anong itsura ng Prague Old Town with lights. Pero for now, kakain na muna tayo kasi late na rin tayo nagising. And pupunta kami sa Viet Food. So, Vietnamese restaurant siya, yes. Dahil medyo mahal yung kinain natin kanina. Hindi siya makamove on. Hindi ako makamove on, guys, kasi medyo pricey talaga siya for that amount. Pwede kami, yung pupuntahan natin, guys, pwedeng walk and pwedeng tram. But we chose to walk para nga mas makita natin yung itsura ng Prague kapag gabi. So, ilipat ko sa kabila and then hindi na muna ako magsalita para ma-preserve natin yung boses natin at para mas ma-enjoy niyo yung view. So kanina galing na tayo dito, ito yung Opera House and ito na yung Powder Tower. So kung hindi nyo pa nakikita itsura niya sa umaga, visit niyo yung part 1 ng vlog natin. Grabe, ang ganda niya rin sa gabi. Mas giving siya. So ito ay part 2 ng ating tour on where we will visit yung mga binisita natin kaninang umaga ng gabi naman para mas ma-appreciate natin yung ganda ng ilaw niya. Grabe, oh. Montage tayo, guys. Walking na tayo papunta dun sa Viet Food and makikita nyo kung gaano kaganda at gaano kaliwanag at ka-peaceful ang Prague. Hindi ka matatakot na maghawak ng cellphone, na thinking na may dudukot ng phone mo or nitong camera. Kasi sa sobrang liwanag niya, guys, ito hindi na to main road. Dinadaanan to ng tram pero hindi ito yung pinaka main na kalsada nila. Nandun tayo sa kabilang alley kanina, dun sa may Powder Tower. And ito, mo, makikita nyo maliwanag. Hindi siya ganun kadilim. And feel mo safe ka talaga. So, totoo yung sinasabi nila dun sa... Totoo yung claim nila na Prague is one of the safest country in Europe.
And isa rin sila sa mga matataas yung happy index on where you can identify them na mga masasayahin silang tao. So tatawid na tayo, malapit na tayo sa Viet Food, and then order na tayo ng food at saka kakain na tayo. Then babalik tayo dun sa mga pinuntahan natin kanina, yung astronomical clock, and then yung simbahan, para makita natin yung itsura nila kapag may ilaw na sila. Pero for now, dayuhin muna natin itong pagkain dahil ito isa sa mga mura na food. Kung ayaw natin dito ng Viet food, may Vietnamese cuisine, meron tayong Thai food. Siguro walk to walk, ganong type. Ayan. So, dito tayo kakain sa the Vietnamese cuisine. So, ikat muna natin. Order muna tayo. Pasok tayo. Umuusok pa, Bali, yan lang in-order naming food kasi alam naman namin hindi namin mauubos yan agad. Tumuloy tayo dito sa Viet food, guys, and isa to sa mga murang pagkain na makakainan nyo dito. Kaninang ginastos natin ay 44 pounds. So ngayon ay inabot lang siya ng 500 something Czech koruna. So ang presyo lang ng pagkain natin ay 506. So 16 pounds lang siya, guys. So, pumapatak siya ng 1,000 plus. Hindi, less than 1,000. So, okay na yon. Kanina kasi 44. So, ito ay pork, may spring roll, and may rice meal. So, ayan. Tikman natin, then balita ko kayo. Ayan, guys, tikman na natin. Yung wala mo ng timpla. Of course. Lasa siyang damo. Kasi nga wala pang timpla. First, masarap siya. Ewan ko, may something talaga sa timpla nila ng ng mga soup. Pero na-enjoy ko siya, yung ganitong lasa. Hindi ko alam bakit. Then, tikman din natin yung spring roll. Ay. Wait lang, ha? Ito chili. Hoy, ako yung bulin mo. So, saan ka na naman napunta? Ayan, spring rolls, guys. Spring rolls. Tikman natin. Masasawan siya. Malasa. Fairness. Sarap. So far, sulit. Suka? O siya. Sukal? Tapos sinalang muna namin kumain, then balitaan na lang natin kayo kapag katapos. Ikot tayo. Bye-bye. Ay! Bye-bye. Kakatapos lang natin kumain, and then now naman ay walking na tayo papunta sa Old Town ulit, sa Old Town Square. So kung i-verdict natin yung pagkain, masarap naman siya, pero kasi hindi pa ako nakapag-Vietnam. So hindi ko pa talaga totally malaman kung saan ko siya i-compare. Pero from the previous food na mga kinainan namin, na mga Vietnamese cuisine, Sa London pa rin. mas masarap pa rin yung sa London. Pero price-wise, sobrang mura niya. And yung serving niya, guys, sobrang dami. Yun lang yung napansin namin dito sa Prague. And for those people na, yes, masarap kumain,
Pero kung katulad namin kayo na mahina na yung appetite sa pagkain ng sobrang dami, talo kayo. Although, manghihinayang kayo sa food. Katulad namin, nanghihinayang kami sa food kasi instead na masaktuhan lang namin yung kain, hindi talaga namin kaya ubusin kahit tinry namin. So, tinry na lang namin kainin kung ano yung kaya namin maubos, and then ayun, iniwan na namin yung hindi namin kaya. So now, maglalakad tayo ulit, katulad nga sabi ko, and then enjoy natin ang Prague paggabi. Kasi tomorrow, iba na yung itinerary natin eh. Siguro ganun din yung gagawin natin. Yung umaga, yung mga area na hindi pa natin pupuntahan, and then sa gabi naman, let's see kung malilibot pa natin lahat. Kasi parang feeling ko mas malayo dito sa area na to yung mga mapupuntahan natin tomorrow eh. Then mostly naman, walking trip lang talaga tayo. Kung ano lang yung makita natin sa vicinity, yun lang talaga. So kung gusto nyo dito magstay, I highly suggest na parang 2 days, no? 2 full days is enough. And then, try nyo maglibot. Maraming kadikit na country ang Prague, ang Czech Republic. You can go to Vienna, Austria on where ganun yung gagawin natin. And then if you have plenty of time, go and visit Budapest, Hungary, and Slovenia. Kasi yun yung magkakadikit. But if you wanna go up, you can go to Dresden, Germany. And then diretso na kayo ng Berlin. Then tsaka nyo na ikutin pa, yan, diretso na yan ng France. Pwede na kayong ano pa ba? Diretso kayo ng Luxembourg, and then Amsterdam, Denmark, yan. Yan na yung mga kasunod niyang na countries. Kaya kami nandito guys, kasi ito yung pinakamurang flight na nakita namin. And we didn't expect na ganito pa rin siya kalamig. Mas mainit na ngayon kaunti sa London over dito. Pero anyhow, mas maganda yung weather na to. Kasi dito ay hindi na ulan. Hindi umulan ngayong araw. And tomorrow din ay hindi rin uulan buong araw. Yun nga lang talaga, mas malamig. Pero okay na yun, di ba? Kesa naman nasa London ka, Diyos ko po. Alam nyo kanina pag angat ng plane, biglang nakita namin yung araw. And kung gaano kakapal yung ulap sa London, kaya grabe. So bukas na natin itatry yung yung may ice cream na nasa loob ng isang cone bread. Kasi kami ay busog na. And I think we've got too much on our plate already. So ito yung dinaanan natin kanina. Ipakita ko sa inyo guys. So ito yung dinaanan natin kanina. Dire-diretsuhin lang natin yan. From the powder tower na nasa likuran natin kanina. Diretso lang tayo, and then makikita na natin yung pinaka astronomical clock. Alam nyo guys, hindi lang ako nagsabi nito, pati si RM. Tsaka kung pinapanood nyo, kasi may pinapanood din namin si Marvin Samako. Grabe guys, katulad no sabi ko last time na nandito ako, ang gagwapo ng mga tao dito, tsaka ang gaganda. O yan both na yan for both gender na yan Sobrang gaganda ng itsura nila. Even though they love beers, na dapat mas malalaki yung belly nila, ganyan. Pero grabe, sobrang gaganda ng mukha. Yung mga check. Check ang mga check. Check. Diba? Yun ang natin ngayon. Ang natin sa kanila ay check ang mga check. Lalagay ko dyan. Check ang mga check. Babae at lalaki. Babae at lalaki yan. Sinabi ko nga babae at lalaki. Kasi sa fat cat kanina, grabe ang sexy niya. Sabi ko nga, kapag yun nasa Pilipinas, artista na yun. Ayun sa kabila yung Gallery of Steel figures.
May bayad nga lang yan. Ayan yung entrance. Hindi na natin siya pupuntahan kasi we're not a fan. So, ayan, fix lang natin yung camera natin. Hindi ko na to pinutol kasi gusto ko makapagkwentuhan tayo and then maano nyo yung full experience dito sa Old Town Prague. So yeah, konting lakad na lang tayo and then nasa Old Town Square na tayo ulit. Guys, kung may mga questions kayo regarding sa itineraries, regarding sa mga bookings and all, I'm very much willing to help. I-comment nyo lang yung concerns nyo dyan sa comment section natin, then we'll try to attend to it. Although kahit alam ko na less pa yung nanonood, pero yeah, katulad nga ng sabi nitong katabi ko, time will come na marami ding manonood sa vlog natin, na marami ding mag-share ng mga adventures natin. Pero for now, I'll just continue taking videos for the main purpose ng memories. Parang side na lang yung magkaroon ka ng viewers and mamonetize ka ng malaki. So yun na guys, malapit na tayo. Ito din, kung gusto nyo pasukin, may Madame Tussauds din dito. Oh, marami. Halos lahat ng country may Madame Tussauds na. So, yan. We're back. So, ikat ko muna dito guys. And then, pupunta tayo ulit sa gitna bago i-montage natin siya. Okay? Bali, ayan na yung astronomical clock guys kapag gabi. Maliwanag na siya and total since medyo plain lang yung ano niya, then yung astronomical clock itself lang yung pinaka naikot. So, mas ma-appreciate nyo siya sa umaga. Pero other than that, all the other structures, mas maganda siya ng gabi. Lalo na yan yung Our Lady of Tyne. Sobrang ganda ng church niya. Sobrang liwanag. Tsaka kitang-kita mo yung mga spires, yung mga spaces niya na may mga ilaw. So, ngayon papunta na tayo ulit ng Charles Bridge. Then, from there, I think that would be it kapag natapos na natin yun. So, tomorrow, mag-roam around pa rin naman tayo. Ayan, medyo okay na yung boses ko. Kailangan lang pala talaga ng pahinga. So, may mga restaurants dito sa gilid. Pero if you wanna watch, if you will come here ng mga December, there are plenty of Christmas markets na pwede nyong makita. You can watch that vlog guys. Meron din ako dito noon. But I'll include it na lang sa Prague natin since it's just a one day travel. Like parang half day lang siya. So, feeling ko mas okay siya kung isama ko na lang din sa Prague para makita nyo kung ano yung ginawa natin nung nag-visit tayo sa Germany. So yan, lakad lang tayo ulit. Paabutin ko lang siguro ito ng 2 minutes, then i-cut ko na siya. Hindi, wala naman sila makikita eh. Gusto ko nga makita sana nila yung diadaanan para full experience, ganyan. Pero mas madami dito ang Italian no? Ang daming Italian restaurants, guys. Kung gusto nyo ng authentic, pumunta na kayo ng Italy. Malapit lang naman. Pero promise, guys, sa mga nag-aakala po na sobrang yaman namin, nagkakamali po kayo. Opo, mayaman kami sa memories. Pero yung mga flights po namin, guys, ay hindi naman siya umaabot ng magkano.
hindi kami, ang pinakamahal na naging flight na natin ay, I think Portugal, kasi nag-iba-iba pa ng flight, di ba? Portugal na yung pinakamahal namin. Kasi yun naman guys, nag-iba-iba pa kami ng flight. Hindi katulad ng, nito, imagine niyo 19 pounds lang to. Iko-convert nyo sa Philippines, hindi. Yeah, 19 pounds. Oh, magkano lang yun? Less than 1,000. Kaya sobrang mura niya. So ngayon, maglalakad lang muna kami. Ito yung pinagkainan natin kanina, yung Fat Cat. Okay siya guys ha. Hindi naman sa sinasabi ko hindi siya masarap. Pero for its price, I think may mas reasonable pa na lugar kung saan ka makakakain. Then itong mga Cava Pellini, ayan. Yan yung bukas na lang natin itatry kasi masyado na kaming busog. Feeling ko, kaya siya ganun kamahal kasi nga may hotel yan. May hotel siya. May hotel kasi siya guys, tsaka resto bar siya. Kaya daw medyo mahal sabi ni RM. Pero kahit na, pero given na rin naman sa location niya, expect mo din. Pero alam nyo ba guys na may ang dami naming nakikitang beers. Like, yun nga, ito na sabi ko naman sa inyo, mahilig sila sa beers. Pero I didn't expect na ganun kadami yung variety nila. Like, parang 12 craft beers na iba-iba yung lasa. Yung natikman natin kanina sa Fat Cat na cherry something. Beer yun, pero almost parang cider na rin yung lasa niya. Hindi ko expect na kaya pala yun sa beer. So, we'll explore more sa beers. Maybe later. Or if hindi later, maybe tomorrow. Yeah, igagawa natin siya ng separate na vlog. If kakayanin natin mag-inom ng medyo madami. Yan, katulad niyan, ito. Oh. Yung mga Straropras, hindi ko alam ha, kung paano banggitin yung wag nyo ko i-judge. So, ayan siya sa loob. Lalagay nila ng ice cream and mga flavors. Yan. Meron yan matcha eh. Siyempre, pistachio pala. Hindi bibili tayo pag sa bukas. Oo, bukas na lang guys ha. Kasi ano na eh, natatain na ako eh. Ito, Cafe Demo, bago mga beers. So anyway, sobrang ma-appreciate nyo tong Prague kapag nagpunta kayo. Magsipag lang talaga kayo maglakad, malayo ang mararating nyo. Pero kung sobrang sipag nyo naman maglakad, I think hindi nyo na kailangan ng 72 hours or kung 48 hours na train ticket, na Prague ticket. But since magkano lang naman siya, 11 pounds lang naman siya. And kung by the time na tamarin na kayo maglakad, eh marami kayong masasakyan. So it's a good ano na rin. It's a good catch yung pamasahing yun. Kasi wala na. Sabihin mo sa kanila kapag Ba't ako? Di ikaw na. Ayan. ay, guys, kapag gusto nyong mag-travel sa Europe, ang pinaka the best tips na pwede nyong gawin, yung katulad na ginawa ni Mimiya at saka ni Marvin Samaho. Yung kapag from Philippines, pag magta-travel kayo sa Europe, nagkaroon na kayo ng Schengen visa, i-travel nyo na yung kakayanin, libutin nyo yung buong Europe. Kasi totoo yun. Kapag nalibot nyo siya within, habang may visa kayo dun sa Schengen, mas makakamura kayo kasi magkakatabi lang talaga tulad ng sinabi ni Harvey. Okay na? Okay na. Okay na. Ayan guys ha, nag-exposure na siya. So yung totoo naman, kasi kung nandito na kayo, might as well, ikutin nyo na. Kasi magkakadikit lang siya. Biro nyo, kaya tayo mag-Austria kasi 4 hours lang siya by bus. So, di ba? Why not i-push na natin yun? So, yeah, expect more vlogs. I'm expecting at least 4 vlogs for this Prague. And then another 4 for Vienna. But, yeah, we'll look into it as long as nabivideohan naman natin, masaya na tayo.
So, i-cut ko muna dito and then, ayun may creamy pistachio sila. Creamy pistachio. Masarap yun, no? So, papunta na tayo ulit ng Charles Bridge, guys. So, i-cut na muna natin, then balik tayo kapag nasa harap na tayo. Bali, ayan na yung itsura ng Charles Bridge paggabi. Diba? Ang ganda niya. Grabe, mamamangha ka talaga sa ganda ng Prague kapag gabi. Mas nabubuhay yung mga architectures nila. Yung mga infrastructure nila, yung mga medieval buildings. Tingnan nyo naman. Grabe. Sobrang ganda. Wala na akong masabi. Basta appreciate ko yung walking lang kami ngayon. Buti nagising kami. Kung hindi natin to na videohan. Ganda, grabe guys. One of the best cities na nabisita natin dito sa Europe. And by far, the best city kapag gabi. Hindi naman kasi tayo masyado nagstay ng gabi sa labas. Pero yeah, this time, sobrang ganda niya. Wala kang bangsag. Oo. Para ka na sa loob ng isang kingdom. Okay. Kailangan niyo siyang bisitahin. It's a must visit. So, andito na tayo ulit sa kabilang side kung saan tayo bumaba. Kung saan tayo nagpicture kanina. But if you want to check that out, yan, bisitahin niyo lang yung ating account sa Instagram. Mag-pop up dyan kung ano yung Instagram natin. Then, check nyo doon. So, yan. Sikat talaga to guys. So, bukas, titikman natin yan. Hindi pwedeng hindi. So, for now, we'll just check kung saan kami mapadpad. And then, titingnan natin kung madudugtungan pa natin yung vlog natin. Okay? Sumakay tayo ngayon ng tram and then pabalik na tayo ngayon ng hotel natin. Then doon na natin ikakat yung video natin kasi wala na. Tapos na rin naman yung paglilibot natin. So for now, bibigyan ko lang kayo ng short montage ng pagsakay natin dito. Ayan, papakita ko lang sa inyo yung itsura ng tram nila. One seat apart. Para ka mag-exam. So, meron ako din sa unahan ko, tagi-isa lang. Ganyan lang yung itsura ng ano nila. Ganyan. So ngayon, nasa tram na tayo. Kasama naman yan sa validation. Ayan, dyan i-validate yung ticket nyo if ever. Kapag bumili kayo doon sa machine na kulay dilaw, lalagay ko yung picture dyan. So ayan. Hindi ko alam kung may nakikita kayo, pero at least nag-montage tayo. So magmontage lang tayo saglit din pagkababa namin ng tram, tsaka ako magbabay ng maayos sa inyo. And ayan, nakababa na tayo ng tram. And now, andito na ulit tayo sa area ng hotel natin sa may Old Town Hilton. So dito ko natatapusin yung vlog. Hopefully ay nag-enjoy kayo sa ating pag-tour dito sa Prague itself ng gabi naman. So I gave you two options and I think both times are fine. It's the best time to visit talaga, pero you will appreciate more naman kasi yung intricacy and details in the morning kasi mas visible siya.
And then yung ganda niya naman with lights kapag gabi. So kung nagustuhan niyo yung video, huwag niyo na makalimutan i-like and mag-comment kayo kung ano yung part na gusto niyong bisitahin. And if ever may questions kayo, do not forget to comment it down below. And please do follow me on our social media accounts. It's John Harvey on Instagram, John Harvey 3 on TikTok, and John Harvey Alalay on Facebook. Thank you so much and see you again sa ating day 2 here in Prague. Bye-bye! Good night! Bye-bye!